Magde-demo tayo, ano ba? Wala hospital dito. Narinig mo sinabi? Magde-demo tayo, Rob. Oh, Diyos ko po. Ayoko po. Ayoko po. Magdedemo kayo dalawa. Gusto ko pang abuti ng ano. Makita yung pamilya ko. Ang ganda ng demo niya. Nakita ko si Rob na ganun siya, na parang nag-take advantage talaga siya ng sa pillow. Joke. Parang flirty talaga yung dating niya sa akin. Pero sabi kong ganun, alam ko naman na maski ganun siya, parang yung taong yon may something na parang may good side din naman sa kanya. And ayoko i-close yung window sa kanya. Mahirap pala pagkatabi mo, ano no? Mahirap pagkatabi mo elepante. Malakas magpayan. Ano ba? Ang bigat ko ba Babae sobra? na. Lahat ng nararamdaman kong tao ngayon, saka yung tao na nararamdaman niya, ibabalik ko lang sa kanila isang malakas para dinamin. Ay, parang, ano ba yun? Okay lang sa'yo yan. Kiko is very confident and he doesn't have an inkling. And I was talking to him, alam mo yun, syempre naman, I also know how to play this game. And I was talking to him and saying na parang, my God, I know never I'll be leaving if it's a double elimination, blah, 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 blah. And I was also singing with Marlon na parang, all my bags are packed, ganyan. Pinagsapan namin si Rob kasi yun nga, sobrang disappointed si Kiko dun sa performance ni Rob. So pinapakita niya na all the time na yung naak pa lang kami, parang napansin na namin nga na kami yung bumubuhat sa kanya eh. Parang wala naman siyang ginagawang para sa tribe. Sabi nga ni JC, pare kakagaling lang natin sa immersion. Habang naka-perch si JC kakagaling lang natin sa immersion. Ikaw ang pinakamaraming kinain dun. Tapos gutom ka na naman. Parang labo na, parang gumano si JC. And ako naman, parang tinignan ko lang si Rob, tapos umiiling ako. Tapos ang masama pa doon, si Rob, tumatawa pa, parang he was mocking us. Ay, naku. Sa'yo na ito mamaya. Talaga. Gusto mo, iyakan pa kita. I salute the guy. Alam niya na he's on top of the list. No? He'll get voted out. Nakakalungkot lang kasi birthday niya. Pero saludo ako sa tao kasi all smiles the whole day. Medyo mafe-feel mo lang ng konti na medyo sa puso niya may kalungkutan. Pero pinipilit niyang labanan yon at ipakita at ipadama sa amin na masaya pa rin siya. Oh, syempre birthday ko kailangan formado ako. Oh, Marlon! So yun ang nasabi ko sa kanya, pagka gusto ko makita lang sa kanya, yung yabang niya, mamayang gabi, pag matulog kami, sana kung sakaling makabalik ako dito, mag-uusap kami, titignan ko yung ngiting ang demonyo. Kung makikita ko, kasi minsan siyempre nakasar ako. Parang sinabi ko, pare, ako yung matatanggal. Ikaw, siya, top 3 pa siya. Yan, bumalik yung sitwasyon. Gusto ko makita yung sitwasyon, ako yung nakangiti. Baka suntukin niya ako, matanggal pa siya. Joe! It's not you! This boss can make you! Ang sabi ni inay, masarap ang mani. Ang sabi ko naman, conforme sa mani. May mani-manihan, may tunay na mani. Ang gusto ko sa mani ay... Yo, check it out! Yes, we're done. Rob! Just in case. Kaya, Dennis, bakit gano'n halos makipagdikit siya talaga sa naak, gano'n na lang, halos talagang close tipong kung pwede makipagrelasyon na kay Kiko. Minsan natatawa ako sa mga strategy pero effective naman siguro dahil gumana. Shalom, welcome sa pangalawang tribal council ninyo. Shalom, welcome sa pangalawang tribal council ninyo. Pakipwesto yung mga sulo.
Uulitin ko, ang apoy sumisimbolo sa buhay ninyo dito sa Survivor Philippines. Kapag wala ng apoy, tapos na mga araw nyo dito sa isla. At habang kayo tumatagal dito, papalapit kayo sa 3 million pesos at ang pagkakataon na tanghaling kauna-unahang Pinoy Soul Survivor. Bago tayo magsimula, papasukin muna natin ang unang miyembro ng ating jury. Jace, voted out sa huling Tribal Council. Si Jace ang magsisilbing mata at tenga natin, hindi natin siya kakausapin at hindi rin siya magsasalita. Day 24. Marami na kayong pinagdaanan. Sa puntong ito, dugong Naap at Jarakay pa rin ba ang nananalaytay sa inyo? Mami. Halo-halo na po. Parang hindi mo na masasabi kung sulit o hindi. Basta kung ano na lang nasa puso, yun na lang po yung susunod. Charisse. Parang kahit na isipin na natin na marami na ang nabuong mga usapan para sa akin, kaibigan ko na silang lahat. Marlon, meron bang usapan na mula day 1 hanggang day 24 natupad between you and kahit sinong miyembro ng dati mong katribo o katribo mo ngayon? Hindi mo kailangan sabihin kung sino. Meron. Meron din. Sabi, tumupad din naman siya. Si Chris naman. Chris, bago natin pag-usapan yung kahapon, sa tingin mo ba ang Naap, Jarakay may mga linya pa rin o nawala na yun dahil sa pag-merge? Kulang talaga ako parang nawala na rin kasi feeling ko lang. Pero nandun pa rin yung pagkasunod ko. Nasa kanila na lang din yun. Pero laro pa rin to. Kaya naalala mo nung isa sa mga unang tribal council natin, tinanong ko sa'yo, gaano kahalagang emosyon? Sa puntong ito, ganun pa rin ba yung sagot mo? Mas nangibabaw na yung utak ko kaysa sa puso ko. Dati na talaga mas gusto ko yung pinapahalaga ko yung emotion, yung pagiging, yung pagmamahal. Pero ngayon ayoko na rin. Kiko, may nagbago ba sa pananaw mo mula nung pumasok ka dito sa Survivor Philippines mula day 1 hanggang ngayon day 24 na? May nagbago ba sa pananaw mo? Meron ka bang prinsipyo na kompromiso? Hindi ko na magawa yung tama, yung pinakamalapit sa tama na lang. Kasi syempre, ultimately ayoko na ma-compromise yung buong pagkatao dahil lang sa laro ko. So, naninindigan ka pa rin, Kiko, na kapag kinompromiso mo yung pagkatao mo sa larong ito, yun na rin ang parang reflection na kung sino ka sa labas ng larong ito? Mahirap gawin yung Paolo kasi kung sino ako sa labas, yun din yung tipo naglalaro sa loob eh. So, paano ko i-compromise dito sa laro ko yung pagkatao ko? Nasa labas ibang tao. Medyo paawan ko sa iba, pero para sa akin hindi. Para sa akin napakalaking struggle dahil of course this game could really get dirty if everyone wants to. Burn? At parang hindi ka makakonsentrate. Biglang nag-glow. Nag-glow ikaw o siya? Okay. Bern, sige. Ibahin natin yung usapan muna na. Tribe lines between Naap and Jarakay, sa anong point mo nakita na medyo parang wala na? Nung time na yung apat na napunta dun sa kabilang island, tapos natira si Chris and si Kay, so silang dalawa natira. So mas nagkaroon ng time na magkausap-usap. Yung pagdating ng apat na nanggaling doon, mas gusto namin malaman kung anong nangyari sa kanila. So from doon, so talagang yung usap, importante kasi talaga. Kaya parang unti-unti na yung Well, JC, paano ka namili kung sino yung makakasama mo? Yung unang-una ko kay Nanay Zita, parang napag-usapan namin lahat na if ever may reward nga na parang spa or something na parang luxurious, gusto namin si Nanay unang makaka-experience nun kasi nga siya yung eldest namin dito, tapos siya pa yung hindi pa nakaka-experience na gano'n. Siya yung maraming ginagawa, so siya agad yung naisip namin. Right. Tapos yung mga sumunod, like Rob and Kiko, mga walang nakuha dun sa reward challenge. Like si Rob, hindi siya nakapag-bid talaga na kahit ano doon. Tapos si Kiko naman yung sampalok. So gusto ko nga, parang gusto ko fair sa lahat ng na may makuha naman sila. Kahit pa paano. Chris, hindi ka napili.
Kay, hindi ka rin napili.